Ayan. So, okay na yung ating record button. Let's start our session for today. So, our last topic focused on the flow of compressible fluids. Now, of incompressible fluids rather. So, now for our new lesson, we will be talking about the flow of compressible fluids. So, let me share my presentation. Okay, can you see my screen now? Ayan. So, thank you for the reaction. So, as I was saying, our new topic is about the flow of compressible fluids. So last time we talked about the flow of incompressible fluids, wherein we focus on the properties of liquids. Okay, so we studied how the liquid move and what are the different balances with regards to its mass, energy, and momentum. Now, this time, we will focus on the compressible fluids. So basically, under this topic, we will focus on our gas. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa behavior ng ating gases. So actually, this topic is not actually being highlighted in momentum transfer because the application of this topic primarily focus on the aerodynamics. So kumbaga ay hindi na natin siya ganun ka applicable sa ating program. But of course, I have to discuss it thoroughly in case na gamitin nyo ito or makasalubong nyo ang topic na ito in your future career path, eh di somehow meron kayong idea about this topic. Okay? So let's start with some concept first or the introduction. So when we say compressible flow, again, this refers to the fluid motion where significant changes in density occur. Okay? So 'di ba, during our discussion doon sa type ng flow, sinabi natin yung difference between incompressible and compressible flow. So for our compressible flow, there is a significant changes in density. Ibig sabihin, mabilis magbago ang density natin dito. Well, in fact, in our incompressible flow, so nagiging constant or hindi mabilis mag-change yung ating density. Okay? And during our incompressible flow, meron tayong isang dimensionless number na diniscuss, which is our Reynolds number. Okay, so di ba, ito yung diniscuss natin for our incompressible flow. Now here in our compressible flow, we also have here another dimensionless number which is called as your Mach number. Okay? So again, ang ating dimensionless number for compressible fluid is your Mach number. Now, so as I was saying, this compressible flow is particularly important in the field like your aerodynamics and your gas dynamics. So ito yung mga application niya. So it's more on aeronautical engineering and the specifically in the field of aerodynamics and gas dynamics. So when we say aerodynamics, so this is the study of forces and the resulting motion of objects through the air. So ito yung tawag doon sa scientific body for the study of forces. Okay? And for our gas dynamics, so basically this is a branch of fluid mechanics that focuses on the behavior of gases in motion. Okay? So again, so the application of our compressible flow is about the aerodynamics and the gas dynamics. So as you can see, hindi siya masyadong applicable sa atin. Pero syempre katulad nga ng sabi ko, i-discuss pa rin natin siya. Para in case na makasalubong niyo ito, so you have an idea of how compressible fluid works, right? So let's start with our Mach number. So ano ba itong Mach number natin? So when we say Mach number,
It is a dimensionless quantity that represents the ratio. Again, this is the ratio of your object's speed to the speed of your sound. No? So again, this is the ratio of your object's speed to the speed of the sound in the surrounding medium. So paano natin siya sinusulat? So mathematically, it is given, so again, ayan, it is given by this symbol or by this notation. So your n sub MA, or pwede ring MA na lang for the Mach number, is equal to your U over A. Again, yung U natin here, this is your object speed. Okay? This is your object speed. And then your A here is the speed of sound in our surrounding medium. Ano? Now, katulad doon sa ating incompressible flow, di ba? During our incompressible flow in our Reynolds number, meron tayong tatlong klase ng flow. We have the laminar, we have the transitional, and we have the turbulent. Ano? So dito, in our compressible flow, meron tayong apat na type ng flow. So we have here your subsonic flow, and then meron din tayong transonic flow, and then we also have here your supersonic flow, and then we have here your hypersonic flow. So the kind of flow also is also based on the calculated Mach number. So in the case of subsonic flow, if the Mach number is less than 1, then you have a subsonic flow. Ibig sabihin noon, the speed is less than the speed of sound. Yung speed daw ng object mo ay mas mabagal kumpara sa speed ng sound. Kaya naging less than 1 yung lumabas na Mach number. Okay? So kapag naman meron tayong transonic flow or the Mach number is equal to 1, it only means that the speed of your object is equal to the speed of the sound and the surrounding medium. So kung equal ang U kay A, basically ang makukuha mong value dyan ay 1. Again, that kind of flow is what we call as transonic flow. Next, if your Mach number is greater than 1, your flow is categorized as supersonic flow. Anong ibig sabihin ng supersonic flow? Ibig sabihin noon, mas mabilis ngayon ang iyong object kumpara doon sa speed ng iyong sound. Ano? Kaya greater than 1, yung makukuha mong Mach number. Okay? Now, in the case of our hypersonic flow, so ito na yung sobrang mabibilis na movement. So, ibig sabihin, sobrang bilis ng speed ng ating object, that is, ang makukuha niyong value ay greater than 5 na. Ano? So, relative to the speed of the sound. Okay? So again, we have subsonic flow, transonic flow, supersonic flow, and your hypersonic flow. Okay, so yan. So basically, ito yung example ng mga transportation equipment. So more on yung mga ginagamit sa himpapawid. Okay? So we have here your subsonic, transonic, ito airplane ata ito, and then supersonic. Ayan, hindi ko alam kung jet plane to. And then we have here your hypersonic. Okay? So again, Mach number is the object of speed over the speed of the sound. Ayan. Now, let's talk about your velocity of the sound. Ano? So, when we say velocity of the sound, this is also known as your acoustical velocity. Palitan ko lang ng color ng pen. Ayan. Acoustical velocity or the velocity of your sound. Okay? So it is the velocity which is small pressure disturbances propagate through a medium. And for our velocity of sound, we can calculate that using these formulas. Ano? So again, ang ating acoustical velocity or velocity of the sound, that is your letter A. So the formula is equal to the square root of G sub C times your gamma times this is pressure over your density. Ano? So ito yung ating formula. So G sub C kapag English units ito. So we have here G times gamma times pressure times our density. Again, this is pressure and this is density. And then, if in any case, hindi available si pressure at hindi available si density, so pwede niyong gamitin itong pangalawang equation, itong pangalawang correlation. Di ba same lang sila? So saan ba nanggaling, sir, itong R over M? Paano ba siya nag-equal dito kay P over our density? So balikan natin yung ating ideal gas law. So di ba meron tayo doong PV.
okay, is equal to nRT. Ano? So kita pa ba ang ink ng aking pen or masakit sa mata? Kita pa naman? Okay, sige, tutuloy ko. So 'di ba we have here PV is equal to nRT. So alam natin na itong si N, the moles, pwede natin siyang palitan ng parang masakit siya sa mata. Wait lang, gawin kong white. May white ba here? Ayan. Pwede natin siyang palitan ng mass over our molar mass. Ano, so molar mass yung M dito na malaki, tapos ito ay mass. RT. Okay? So 'di ba kapag kinuha natin ang ratio ng mass at ng ating volume, makukuha natin ay density, 'di ba? Density is equal to mass over volume. 'Di ba? So meron tayong P is equal to mass over molecular mass over volume RT. Tapos papalitan na natin ito ngayon, si mass over volume. So meron na tayong pressure is equal to yung P dito ay pressure. Mass over volume, so that is density over our molar mass times R times T. Okay? So, para masabi mo na equal yung P over density kay R over M times T, so pwede mo i-divide ito. Pwede mo siyang i-divide doon. Ano? So, meron tayong P over density is equal to, meron tayong R T over M. So, equal lang sila. Okay? So, kaya pwede mong gamitin maalin sa dalawang ito kasi same lang naman sila. But I have to take note here that the unit of your R in this equation or in this formula is in joule per mole Kelvin. Sir, paano kapag hindi naka-joule per mole Kelvin? Halimbawa, naka-joule per kilogram Kelvin. Halimbawa, ay naka-kilogram na. So kapag naka-unit na ng mass ang ating R, ating gas constant, tatanggalin mo na dito yung ating M sa formula. Ano? Kasi magiging redundant na yon. Kumbaga ay no need na for molecular mass kasi naka-mass unit na yung ating R. So, ang magiging formula na lang natin is A is equal to the square root of your G times your gamma times RT. Okay, matatanggal lang yung M. Kapag ang unit ng gas constant natin ay hindi naka-mole Kelvin. Kapag ang unit ng gas constant, again, ay naka-kilogram Kelvin, no need na ng ating molar mass sa denominator. Malinaw tayo doon. Okay, sige, thank you. So now, sir, ano tong gamma? So 'di ba, majority of you are taking thermodynamics or some of you are done with thermodynamics. So yung gamma natin, as a recall to your thermodynamics, is the ratio of specific heat capacity or your CP or specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume. So tandaan nyo to, yung formula natin. So 'di ba, the ratio or your gamma of a monoatomic atom is equal to 1.66. Okay? For diatomic atom, the value is 1.40. And for triatomic atom, or yung mga compound na natin, so that is 1.33. So ito yung mga values na kailangan masaulo nyo. So kapag monoatomic siya, that is 1.66. Nakuha yon sa value ng ating CP and ng ating CV. Pinag-divide lang yung dalawang ito. Okay? Pinag-divide yung dalawang ito, kaya nakuha yung 1.66. And then diatomic, so meron tayong 1.40, and for triatomic, we have here 1.33. Okay, so now let's try to apply your understanding of our formulas to our example number 1. According to our example number 1, a sound wave travels in helium and in another nitrogen. So meron daw tayong sound wave na nag-travel sa helium and nitrogen, both at 20 degrees Celsius. Determine the difference in the speed of sound given that yung R daw ng helium natin ay 2,077 joule per kilogram Kelvin, and for our R naman ng nitrogen gas ay makikita daw natin sa table na ito. So meron tayong R ng nitrogen. So yon, hahanapin niyo lang sa table na ito
That is, ito yon, ito yung part na to. Diba? Ito yung ating nitrogen, 296.805. Okay? So now, to solve this problem, let us list down first our given. Okay? Oh, anong unang number ang nakita? So meron tayong nakita na temperature which is 20 degrees Celsius. So our temperature is 20 degrees Celsius or this is 293.15 Kelvin. Okay? And then meron tayong R, He. Meron daw tayong gas constant ng ating helium. So that is 2,000. So meron tayong ito, 2,077 joule per kilogram Kelvin. Okay? And then, meron din tayong R ng ating nitrogen gas. So, that is, yung nakita natin dito sa table, meron tayong 296.805 joule per kilogram Kelvin. Okay? And then, ang required sa atin, so we are required to find the difference in the speed of sound. Ano? So, ang hanap sa atin ay speed of sound. Ibig sabihin, difference daw ng A na kay helium, nagamit yung kay helium as medium minus yung A ni nitrogen gas. Okay, so yun lang yung tinatanong sa ating problem. So, paano natin isa-solve ito? So basically, kunin muna natin yung speed ng sound ng kay helium. So, di ba sabi natin, your A is equal to the square root of, ayan. So, yung formula natin for our A, so that is, we have here gamma. Ayan. So, ito lang pala yung gagamitin natin kanina, gamma RT. Ano? Yan, gamma RT. So, we have here gamma RT. So, yung may G-sub si kanina, that is for the English units. So, meron tayong A ni helium. Okay. Oh. Paano natin gagawin to? Sir, wala pa kaming gamma. So, tingnan ninyo ang given, helium. So, ang helium ba ay monoatomic, diatomic, or polyatomic? Ano ang category ni helium? Ano? Mono, di, or poly? Okay, so that is monoatomic. At sabi natin, kapag monoatomic, so ang value ng ating gamma is 1.66. Okay? So meron tayong A of helium is equal to the square root of 1.66 times yung R ng helium natin. So that is 2,077 joule per kilogram Kelvin multiply to our temperature. So that is 293.15 Kelvin. Ayan. So, kailangan pa ba nating lagyan dito ng over M? So, kung makikita natin, ang ating R ay naka-kilogram Kelvin na. Diga? So, no need nang lagyan ng over M dito. Okay? Malinaw tayo doon. So, here, what is the velocity of your helium? Ano kaya ang velocity ng ating helium? O, di ba dito makakancel na ang Kelvin? Tapos sa matitira na lang joule per kilogram. Di ba tandaan nyo, dinerive natin to dati, ang joule per kilogram ay equal sa m squared over second squared. So dahil naka-square root, ang resulting unit dyan ay meter per second, which is a unit of T. Ayan, so thank you very much for your answers. That is correct. So meron tayong 1,005.34, ayan, 349906 meter per second. So tapos na tayo kay helium. Now ngayon naman, ang kukunin natin is the velocity or the speed of the sound kapag naman ang ginamit na medium is our nitrogen gas. So we have here A, N2 is equal to the square root of gamma RT. Okay?
O anong naman ngayon ang gagamitin nating gamma? So meron tayong nitrogen gas. How can you categorize this? Mono, di, or tri? Okay, so this is diatomic. Okay, at sabi natin, kapag diatomic, anong value ang inyong gagamitin kapag diatomic? Okay, so gagamitin natin is 1.40. So, kunin na natin ang sagot. So, meron tayong A, n sub 2 is equal to the square root of 1.40 multiply to your R. So, ang R natin ay naka-joule per kilogram Kelvin na rin. So, no need na uli ng denominator na M. So, hindi nyo na siya kailangan lagyan. Okay? Kasi siya ay naka-mass unit na. Per mass unit. So we have here 296.805 joule per kilogram Kelvin multiply to our temperature na 293.15 Kelvin. Okay? And what is our speed of sound in the nitrogen gas medium? Ayan, so very good. So that is the correct answer. So we have here 349.0153866 meter per second. But this is not yet our final answer. Hanap sa atin is the difference. Okay? So we have here A, H2, He, so helium, minus the speed of sound in the nitrogen gas. So we have here 1005.349906 minus 349.0153 66. So what is our final answer? Okay, sige. Thank you very much. That is the correct answer. So meron tayong 656.3345 meter per seconds. So ito na ang ating final answer. Nakuha ang ating example number 1. Ayan. So sige, thank you very much for your reaction. Tayo ay magpo-proceed na sa ating example number 2. And here is the question. So madali lang din ito. Determine the speed of an aircraft if it is flying in the air with a Mach number of 1.5 and R is equal to 287 joule per kilogram Kelvin. Okay? Yan ang ating tanong. Now, i-digest natin yung problem. Ang pinapahanap sa atin ay speed of an aircraft. So basically, ang hinahanap sa inyo ay speed ng object. Aircraft so that is your U. Ang pinapahanap. Tapos may binigay sa inyong Mach number na 1.5. And then ang R daw natin ay 287 joule per kilogram Kelvin. So puntahan muna natin ang formula ng Mach number. So di ba sabi natin ang Mach number is equal to U over A. Pinapahanap si U, may given sa ating Mach number, and then wala pa tayong A. Pero pwede nating makuha si A kasi may binigay naman sa ating R. Okay? So, kunin muna natin ang formula ng U. Di ba? Cross multiplication lang ito. So, we have here U is equal to A. So, meron tayong U is equal to A times our Mach number. Nakahabol dito. Okay, sige. So, pinag-ano lang natin, cross-multiply para makuha natin yung formula for U. Okay. So, ibig sabihin, kukunin muna natin ngayon si A. So, di ba, ang A natin, sabi natin kanina, ay equal sa square root ni gamma RT. Yung gamma pwede nating makuha, di ba? Kasi titingnan lang naman natin yung compound or yung gas, whether it is monoatomic, diatomic, or polyatomic. Yung R, given naman siya. Ang problema natin ay si T. Walang binigay sa problem. So ganito, kapag walang binigay sa problem, you have to assume the temperature.
Okay, so i-assume natin na siya ay standard temperature, kumbaga ay aircraft, 'di ba, yung parang normal na temperature. So, parang room temperature, yung normal na temperature. So, puwede kayong mag-assume dito na ang temperature natin, for standard condition is 30 degrees Celsius. Ano kapag walang binigay sa problem. So, ito na lang yung i-assume nyo na temperature natin. Okay? So, yung temperature natin diyan, so that will be 30 degrees Celsius plus 273.15 is equal to 300. So this is, sorry, this is 303.15 Kelvin. Again, yung 30 degrees Celsius, ito ay inassume natin. Okay, inassume natin na yun yung temperature noong nag-launch ang ating aircraft. Normal temperature. Okay? So, pwede na natin makuha ngayon ang ating A. So, we have here your A is equal to the square root of. Ano ang ating gas ngayon? Ang gas natin ay air. Ano sa tingin nyo ang air? Ano kaya ang category niya? Mono, di, or poly? Ano ginagamit nyo kapag air sa termo? Anong value? Okay? So, di ba, ang ating air, di ba, inertial during our fuels. Ano nga ang composition ng ating air? Anong dalawang element iyon? Combustion ng fuel? Ano ang component ng air natin? Sige. So, meron tayong Okay, so meron tayong nitrogen gas and oxygen gas. So kung makikita nyo, siya ay diatomic molecule. So binubuo siya ng mga diatomic molecule. Okay? So here, we will be using the value of gamma for diatomic molecule. So that is 1.4. Okay? So basta tatandaan kapag air, siya ay 1.4. Okay? So meron tayong 1.4 times yung ating R na given. So that is 287 joule per kilogram Kelvin. And then yung ating time, yung ating temperature na given rather, that is 303.15 Kelvin. So ano ngayon ang speed ng ating sound? What do you think is the speed of our sound? Okay, ano lalabas dito sa ating speed ng sound? Ayan, so, okay, sige, thank you. So, meron daw tayong 349.0066905 meter per seconds. Okay, thank you. So, hindi pa tayo tapos dito kasi sabi natin, para makuha ang speed ni object, dapat si speed ng sound ay nakamultiply kay Mach number. So, meron tayong U is equal to A times our Mach number. Okay? So, meron tayong 349.0066905 meter per seconds multiply to our Mach number. So, that is, based on our given, meron tayong 1.5 times 1.5. So, what is the speed of the aircraft? Ayan. So, sige, thank you. So, that is the correct answer. So, we have here 523.51 meter per second. So, this is our final answer. Nakuha ang ating example number 2. Ayan, sige, thank you very much. So tayo ay pupunta na ngayon sa ating example number 3. Ayan. So what is the speed of air at 25 degrees Celsius and our pressure given is 1 atm. Okay? So, paano naman kapag ganito ang ating problem? Speed daw ng sound in our air. So, meron tayong given na temperature, so that is 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius, so 298.15 Kelvin. Okay? And then pressure natin
So meron daw tayong pressure, so that is 1 atm. Okay, so yan lang yung ating mga given. Pero dahil tayo ay speed ng sound, di ba alam natin ang formula ng speed of sound, so that is A is equal to the square root of gamma R T. Ano? So anong alam yung value ng R? So di ba commonly ang ginagamit natin ay 8.314 joules per mole Kelvin. Ano? So di ba ito yung commonly natin ginagamit? O, ano ibig sabihin noon? So kung naka-mole per Kelvin tayo sa R dito, so may kulang pa tayo sa formula natin dito. Lalagyan niyo siya ng M. Okay? Lalagyan niyo siya ng M. Katulad nung sinabi ko kanina. Okay? So, kunin muna natin ang M. So, di ba ang M is the mole. Ang M is the mass number of your air. Anong ginagamit niyong mass number ng air? Ang kanyang molecular weight. Anong molecular weight ang ginagamit niyo ng air? Mayroon ba kayong ginagamit na? So, para tayo ay tulad-tulad, so ang gamitin na lang nating unit ay 29 grams per mole. Okay? 29 grams per mole is the molecular mass of air. Molecular mass of air. So, di ba saan ba ito nakuha? Di ba ito ay galing doon sa composition ng air? So, di ba that is from 79% nitrogen. So, ita-times mo siya kay 79% ng nitrogen gas. So, that is 28. Di ba? 79% nitrogen gas plus 21% ng oxygen gas. So that is oxygen. Anong molecular mass sa oxygen gas? So that is 32. Tama? Ayan. So ang lalabas dyan, 29 point something. So, para tayo ay tulad-tulad, ang gagamitin na lang natin ay 29. Okay? Malinaw. Malinaw tayo doon sa molar mass ng ating air. Okay. Ngayon, so 'di ba ang ating formula dito kanina sa mga ginagamit natin, ang R ay dapat naka-joule per kilogram Kelvin. Pero ngayon, naka-mole pa lang 'to, naka-gram per mole. So dapat iko-convert pa natin siya into kilogram per mole. Okay? Para magkaroon tayo ng kilogram. Okay? So meron tayong 29 grams per mole that there are 1,000 gram for 1 kilogram. So we have here 0.029 kilogram per mole. Okay? Yan. So meron tayong 0.029 kilogram per mole na gagamitin para sa ating M. Nakakahabol? Nakuha yon? Okay. So ngayon, substitute tayo. Speed ng sound. So again, that is square root of gamma natin for air. So that is 1 4, multiply sa R natin. So that is 8.314 joule per mole Kelvin. Okay, multiply sa temperature na 298.15 Kelvin. So cancel si Kelvin. Kelvin, kailangan mo ng divisor na M or denominator na M. So para maging homogeneous yung ating units. Okay, so that is 0.029. O di ba cancel dito si mole? So matitira joule per kilogram lang din or yung ating meter square per second square na naka-square root. So ano ngayon ang ating final answer? Anong nakuha niyong answer ngayon dito sa ating speed of sound? Okay, very good. So this is the correct answer, 345.9294 meter per second. So ito na ang ating sagot. Okay? Nakuha ang ating example number 3. Ayan. Sige, thank you for the reaction. Tayo ay tutuloy na sa ating sunod na
concept, which is stagnation properties in fluid dynamics. From the word itself, stagnation, ibig sabihin, ito yung property ng fluid na kung saan wala pang pagbabago sa kanya or stagnant pa siya. Ibig sabihin, hindi pa siya nagmo-move. Okay? So, yun yung properties niya nung siya ay hindi pa nagmo-move. Okay? Stagnation properties refer to the thermodynamic properties of fluid when it is brought to rest. Isentropically, and ibig sabihin ng isentropically, as I recall to your thermodynamics, yun yung wala tayong heat transfer or friction. Ano? So meron tayong adiabatic. So kapag walang heat transfer, so this is adiabatic, and then no friction, so siya ay reversible. Okay? So isentropic, that is without heat transfer or friction. Okay? These properties are crucial in compressible flow analysis, particularly in our aerodynamics and propulsion systems. Ano? So, again, kapag sinabing isentropic, siya ay adiabatic, no heat transfer or heat exchange, and reversible. Ibig sabihin walang energy dissipation due to friction, turbulence, and other losses. Ano? So, yun yung dalawang consideration natin. Dapat siya ay no heat transfer and dapat siya ay reversible or frictionless. Ano? No loss due to friction. So para saan ba ano ba yung importance ng stagnation properties sa ating compressible flow? Ano? So bakit mahalaga na malaman mo ang stagnation properties ng iyong fluid? So basically, your stagnation properties can help the design engineer or the aeronautical engineer or the one who is responsible for the object, halimbawa yung mga aircraft, as a reference conditions that help engineers and scientists first to predict energy transformation para malaman ano-ano bang energy transformation ang mangyayari. Next, analyze the shock waves and expansion waves, design efficient propulsion systems, and to improve the aerodynamics performance. Kaya isa sa mga pinag-aaralan ay yung kanyang stagnation properties. Again, stagnation, para madali niyong maintindihan, ito yung properties or total energy na kayang i-possess ng fluid mo nang wala pang gumagalaw sa kanya or hindi pa siya gumagalaw. Ano, kumbaga, stagnant pa lang siya. Okay? So ano-ano ba yung ating stagnation properties? First one, meron tayong stagnation pressure. Ang ating stagnation pressure is denoted as P sub O. Okay? So P sub O ang ating notation dyan, P sub O. Lahat na makikita yung P sub O or P sub 0, yun ay stagnation. Yan, tingnan na lang, stagnation properties. Okay? Stagnation pressure is the pressure of the fluid if it will reach if it were slowed down isentropically to zero velocity. Ano? So walang nangyayari, hindi siya gumagalaw yung fluid. So yun yung kanyang pressure. So we can calculate our stagnation pressure using this formula. So huwag kayong mag-alala kasi ang formulang ito naman ay plug and play lang sa ating calculator. So your P sub O here is your stagnation pressure. Your P here is your static pressure. Static pressure. Ano naman sir ang ibig sabihin ng static pressure? So yung static pressure, siya yung pressure ng fluid mo at some point. Ibig sabihin, gumalaw na yung fluid mo. So yun na yung pressure na meron siya nung gumalaw siya. Doon sa point na yon. Okay? Stagnation pressure, yun yung total energy niya na kung saan yun yung pressure nang hindi pa siya gumagalaw. Okay, kapag gumalaw na siya, ang kailangan mo nang alamin is the static pressure because that is the pressure at a particular point. So yung ating gamma dito, same lang. So that is the ratio of specific heats. And then yung M natin dito, so this is your Mach number. Ano, Mach number to, wag kayong malilito. So this should be MA or the Mach number squared. And then naka-raise to kay gamma over gamma minus 1. Huwag kakalimutan tong exponent. Okay? Malinaw itong formula natin.
Okay, sige. Oh, sir, meron ba niyan sa Paris? Bakit parang ka-complex naman yan? Saan mo kinuha yan? Actually, meron tayo sa Paris, eto. So, sa Paris natin, pakitab na agad, pakilagay ng highlight. Oh, hinanap ko 'to ha, para para makita niyo na agad. So, that is, chapter 6, equation 6-16. Magkaiba lang yung formation niya. So, yung ating P dito or yung P sub 1 na static pressure, dinivide lang. Dinala lang dito sa denominator, pero same lang siya, ano? So, dinala lang sa denominator. Kumbaga itong formulang una kong pinakita, dinivide lang by P parehas, both sides, para matanggal doon si P. So, 'di ba yun, P sub O over P is equal to 1 plus K minus 1 over 2 times M1 squared, raised to K over K minus 1. Sa Paris lang natin, ang ginamit ay K instead na gamma. Ano? So, in case malimutan nyo ito, yung ating formulang ibinigay sa inyo dito, nasa Paris Handbook naman. Huwag kayong mag-alala. Nandoon sa equation 6-116. Okay? Malinaw. Nakita sa Paris Handbook yung ating equation 6-116. Okay, sige, thank you. Proceed tayo sa sunod. So, we have here your stagnation temperature. So, ang stagnation temperature naman, edi yung temperature ng fluid na kung saan siya ay at rest isentropically. Again, yung natin dito is the static temperature o yung temperature at a certain point. And then, P sub O is your stagnation temperature. Sir, nasa Paris din ba yan? Yes, nasa Paris ito. Here, in our 6-117. So, dinivide lang uli si T. Kaya naging ganito ang kanyang hitsura. Pero same answer lang naman sila. Okay? So again, kapag sinabing static temperature, this is the actual temperature of the fluid at a given point in a flow field. Okay, so that is the actual temperature at a given point. So it represents the random molecular kinetic energy of the fluid particles when observed in their own moving frame. Okay, so yun yung ating stagnation temperature, yung ating static temperature. Okay. So now, puntahan naman natin itong stagnation density. So, sorry, ito ay hindi temperature. Ito ay hindi pa lang nabago. So, this should be density. Ayan, the density of the fluid. So, ganun din. Ito yung kanyang formula. So, rho sub O or rho sub 0 is your stagnation density. And then yung rho nyo here is your static density. And then here is the formula. So, nasa Paris pa ito? I think stagnation density ay parang wala sa Paris. Ano? So, ito na lang ang kabisaduhin nyo. Okay, mag-alala kasi di ba lagi naman ako nanghihingi ng formula lists. Eh di ilagay nyo na lang uli yung mga formula na gusto nyong ilagay doon. Okay? Next, stagnation enthalpy. So ito, yan, di ko pala ito nabago. So ito din ay enthalpy. The enthalpy. The enthalpy. Ayan. The enthalpy of the fluid would attain if it is brought to rest. So meron tayong dalawang formula dito. So pwedeng iyan or ito. So ito kapag given sa inyo yung velocity ng fluid. Ano? Pero kapag hindi given ang velocity ng fluid, ang given sa inyo ay Mach number, so ito ang gagamitin yung formula. Yung H sub 1 dito is your static static enthalpy. And then your H sub O here is your stagnation enthalpy. Okay? Your K here is your gamma, yung ratio ng ating specific heat capacity. Okay? So I'm not sure kung nasa Paris ito. Baka naman nasa Paris kasi K yung gamit dito. Hindi ko lang na-note yung kanyang equation number. Ayan. So ngayon, mag-try tayo mag-solve. A supersonic wind tunnel operates with air entering the test section of a Mach number of 2.5. The static temperature and pressure in the test section are measured to be 200 Kelvin and 500 kilopascal respectively. Assume that air behaves as an ideal gas with a constant specific heat of K is equal to 1.4. Determine the stagnation temperature and stagnation pressure.
Okay? So unahin muna natin ang ating stagnation temperature. So sabi natin, ang stagnation temperature ay makakalculate natin using this formula. So kung ayaw nyo ng formulang ito, pwede yung nasa Paris Handbook ang inyong gamitin. So either of the two ay same answer lang naman ang maibibigay sa inyo. So let us list down first our given. So may nakita kayong Mach number na 2.5. So that is our MA, that is 2.5. And then meron daw tayong static temperature. So this is your T na 200 Kelvin, and then static pressure, so that is your P, that is 50 kilopascals. Okay? And then, assume daw natin na ideal gas. So, meron tayong K or gamma natin na 1.4. Ang pinapahanap sa atin is stagnation temperature. Again, either of the two ay pwede nyong gamitin. O ganito. O ito na lang kunin natin kasi gamitin natin kasi naka-stagnation temperature na siya. So T sub O or T sub 0 is equal to T. Substitute natin. Ang T natin ay 200 Kelvin. And then, meron tayong 1 plus gamma natin. So that is 1.4 minus 1 over 2. Nakamultiply ito sa ating Mach number. So that is times 2.5 squared. Ayan. So ano ngayon ang ating stagnation temperature? Ayan, may mga nagko-comment na. Sige. Ano kaya ang sagot? Okay, very good. That is the correct answer. So meron tayong 450 Kelvin. So this is our stagnation temperature. Ibig sabihin, nung hindi pa nagfo-flow or nagmo-move ang fluid, ang temperature niya ay 450 Kelvin. Okay? Nakuha iyon. Ayan. So, thank you very much for the reaction. Tayo ay pupunta na sa ating letter B. So, that is stagnation pressure naman. Ano? So, same process lang ulit tayo. Pwedeng itong formulang ito ang inyong gamitin or yung nasa Paris Handbook natin. So, maalin naman sa kanilang dalawa ay pwede kasi same answer lang naman ang lalabas. Okay? So, substitute na natin dito. So, ang ating stagnation pressure is equal to P. So, ang P natin na given is 50 kilopascals. So, meron tayong 50 kilopascals multiply to 1 plus yung gamma natin na 1.4. 1.4 minus 1 over 2 times yung ating Mach number squared. So, that is 2.5. 2.5. Yan, meron tayong 2.5. And then, naka-raise ito lahat 2.5 squared, and then naka-raise ito lahat kay gamma, so that is 1.4 over gamma 1.4 minus 1. Okay? So ano ngayon ang ating stagnation pressure? Okay, sige. Tingnan natin kung may magko-confirm ng answer. Nakuha ba ng iba? Ayan, sige, may nag-confirm na. Okay, very good. Thank you. So that is the correct answer. So meron tayong 800, sorry, meron tayong 854.2969 kilopascal. So this is our final answer. Nakuha ang ating stagnation pressure and temperature. Ayan. Nagas yung concept? Again, kapag stagnation properties, siya yung property ng fluid na kung saan hindi siya gumagalaw. Basically, siya yung total na energy or na property ng ating fluid. Static property, kapag naman nagsimula ng gumalaw yung fluid, ibig sabihin, yun yung property niya sa point na yon. Ano? Next, example number 5 tayo. High-speed superjet air exits at a nozzle at a Mach number of 3.0. The static density of the air is 1.2 kilogram per cubic meter, assuming that the isentropic flow
and K is equal to 1.4, determine the stagnation density. So, ang kailangan naman natin dito is your stagnation density. Okay? Ayan. So, sabi natin, ang ating stagnation density ay equal sa formulang ito. Okay? So, this is our formula for stagnation density. So, lista muna natin uli ang ating mga given. So, meron tayo here Mach number. So, that is MA na 3.0. And then, meron tayo static density. So, we have here static density na 1.2 kilogram per cubic meter. And then, meron tayong K or yung ating gamma, which is 1.4. And then ang pinapahanap sa atin is the stagnation density. So gamit yung formula na ito. So direct sub lang ulit tayo. So our stagnation density is equal to our static density 1.2 kilogram per cubic meter multiplied to 1 plus yung ating gamma. So that is 1.4 minus 1 over 2 multiplied to our Mach number squared. So that is 3 squared na naka-raise ito lahat kay 1 over yung ating gamma. So that is 1.4 minus 1. Okay? So what is our stagnation density? Ayan. Sige, wait natin yung others kung tama ang kasagutan. Sige, ano kaya ang sagot ng iba? Okay, thank you. So that is correct. Ano? So meron tayong 15.7426 kilogram per cubic meter. So this is already our stagnation density. Nakuha ang ating example number 5. So madali lang naman siya. Plug and play nga lang ito sa ating calculator. Okay. Sige, thank you very much sa inyong mga reaction. So tayo ay pupunta na sa ating example number 6. So air flows through a converging diverging nozzle. The stagnation enthalpy is 500 kilojoule per kilogram, and the static enthalpy is 350 kilojoule per kilogram. Assuming isentropic flow and the air behaves as a perfect gas with a specific heat ratio of 1.4, determine the Mach number of the flow. So, pinapahanap naman sa atin dito ay ang Mach number. Sige, lista muna natin ang mga given. Ang unang nakita ay stagnation enthalpy. So that is your H sub 0. That is 500 kilojoule per kilogram. Okay? So meron din daw tayong static enthalpy na 350 kilojoule per kilogram. And then we also have here your specific heat ratio. So that is your gamma is equal to 1.4. So ang pinapahanap sa atin ngayon is your Mach number. Okay? And the type of flow, siguro i-determine na rin natin yung type ng flow. Ano? So as a recall, sabi natin for our enthalpy, so that is, meron tayong sorry na takluban. Sige, ilipat ko lang ko. Ayan. Para hindi matakluban yung formula. So meron tayong stagnation enthalpy that is 500 kilojoule per kilogram. And then meron din tayo static enthalpy that is 350 kilojoule per kilogram. Okay? So, gamitin na natin yung formulang to. So, meron tayong stagnation enthalpy na 500 kilojoule per kilogram. Okay? Is equal to static. So, that is 350 kilojoule per kilogram multiplied to 1 plus yung ating K o yung ating gamma is 1.4 minus 1 over 2 multiply doon sa nawawala natin na Mach number. So dahil ito yung unknown natin, pwede natin siyang gawing x squared. Okay? And then pwede na tayo mag-shift solve. So ano ang Mach number na lalabas? Ayan, i-shift solve nyo na lang to para mabilis. Para makuha nyo na agad yung ating Mach number.
Ano makukuha niyong Mach number dito? Ayan. So may nakuha kayong, ayan, sige, tama. So that is the correct answer. 1.4639 ang ating Mach number. Now, ang tanong, how can you categorize the flow? Ano kayang klaseng flow siya kung siya ay 1.4639? Is it subsonic, transonic, supersonic, or hypersonic? Saan papasok si 1.46? Okay, very good. So this is a supersonic flow. Kasi kung makikita natin, ang ating Mach number ay greater than 1. Okay, but less than 5. Di ba? Para maging hypersonic, dapat greater than 5. Okay? So this is a supersonic flow. Nakuha ang ating example number 6. Okay, sige. So actually tayo ay patapos na. Kasi tayo ay hanggang example 7.1 lang ngayong session. Kasi yung aking example 7.2 onwards hanggang sa padulo ay nirecord ko na siya. Para at least hindi masyadong concentrated ang inyong utak ngayon sa ating synchronous session. So yung ating 7.2 ay i-upload ko na rin after nitong ating discussion. Pero hindi ko kayo nire-required na panoorin yun ngayon kasi syempre concentrated ng utak ninyo. So pwede nyo siyang panoorin bukas sa ating online class session. So asynchronous na lamang iyon. Papanoorin nyo na lang yung continuation ng lecture natin ngayon. Okay lang ba iyon? Okay. Tapos sa dulo noon, parang meron tayong isang sit work, pero isang number lang yon. Isang number lang siya na parang dalawang tanong lang. Okay? Tuloy tayo ay patapos na. So, meron tayong tinatawag na asterisk properties. Ano naman ito? So, in compressible flow, the asterisk properties refer to the flow properties, take note of this, na kung saan yung iyong Mach number ay equal sa 1. Okay? So, lahat ng properties ng fluid na ang kanyang Mach number ay equal sa 1 ay tinatawag nating asterisk properties. Okay? So tinatawag din siyang, it can be also used as reference in a Fano flow or yun yung flow na adiabatic pero may friction. Okay? Yun yung tawag. Fano flow. Adiabatic flow with friction. Kapag adiabatic pero walang friction, that is isentropic flow. Pero kapag adiabatic pero may friction, that is Fano flow. Okay? So, and meron din tayong Rayleigh flow. So yun naman yung diabatic flow or adiabatic flow with heat transfer. Adiabatic flow with heat transfer in a constant area lang. So yan ay mga concept na lang. Okay? Yeah. So the state of the fluid moving as its acoustic velocity is important in some processes. So yun yung condition again na yung U ay equal sa A o yung speed ng object ay equal sa speed ng ating sound. Kaya ang makukuha mong Mach number is equal to 1. Okay? So yun yung tinatawag na asterisk condition. And hindi nyo siya makakalimutan kasi kapag asterisk properties, literal na meron tayong asterisk sa notation. So kapag nakakita kayo ng ganito, ibig sabihin niyan, asterisk pressure or the sonic pressure. Kapag nakakita kayo ng T asterisk, so that is the sonic temperature or the asterisk temperature, and so on and so forth. Okay? So asterisk properties, again, ito yung properties na kung saan ang Mach number mo ay equal sa 1. Okay? Your Mach number is equal to 1. Okay? So meron tayong 3 types ng processes sa compressible flow. So meron tayong isentropic expansion. So kung makikita nyo, from reservoir o yung ating container ng fluid, mag-e-expand siya papunta doon sa ating receiver. So ang tawag doon ay isentropic expansion. Anong ibig sabihin noon? Isentropic, ibig sabihin siya ay adiabatic, reversible. Okay? The process consists of the cross-sectional area of the conduit and it must change and the process is described as one of variable area.
Okay? And stagnation temperature does not change kasi nga sabi natin, ang process dito ay adiabatic. Okay? Next, meron din tayong tinatawag na adiabatic frictional flow. Paano naman nangyayari yung ating adiabatic frictional flow? So, ang adiabatic frictional flow naman natin ay adiabatic pa rin, ibig sabihin no heat transfer pa rin tayo, pero may friction na tayo. Ano? So, example, meron tayong reservoir. Halimbawa, ito ay natural gas. So, halimbawa, yung natural gas mo dumaan sa isang insulated. Ito, kung makikita nyo, parang insulated or jacketed yung ating pipe. Meron tayong thermal insulation. So, ibig sabihin, transfer. Ano, kasi insulated siya. Pero dahil siya ay napakahabang pipe, 'di ba, noong tayo ay nag-discuss ng flow of incompressible fluids, alam natin na yung pipe ay meron tayong mga ina-account doon na mga frictional losses. Ano? So, 'di ba meron tayo doong frictional losses due to the pipe fittings. So, available na ngayon dito si friction. So, kapag gano'n, meron tayong adiabatic and friction. So, hindi na siya isentropic. Ang tawag na sa kanya ay adiabatic frictional flow. At yun nga yung example niya, yung reservoir ng natural gas na dadaan sa isang thermal insulated na pipe, pero merong friction. Okay? So, again, station temperature here is constant along the conduit. Ano naman yung last? So, meron din tayong tinatawag na isothermal frictional flow. So, kung makikita nyo, anong pinagkaiba niya dito? So, 'di ba kung makikita nyo, hindi na insulated yung ating pipe. So, meron na tayong heat transfer dito. Okay? So, meron din tayong friction. Kaya kapag gano'n, meron na tayo, hindi na tayo adiabatic, tayo ay isothermal frictional flow, meron na tayong change in heat, and meron na tayong stagnation temperature changes. Okay? So, an isothermal frictional flow flows through a conduit at constant cross-sectional area accompanied by a flow of heat through the conduit wall, sufficient to keep the temperature constant. Okay? So again, meron tayong isentropy, adiabatic with friction, and isothermal frictional flow. Ayan. So for our isentropic flow, ito ang ating equation. So meron tayong critical pressure, pero kung makikita nyo sa ating critical pressure, ito lang din yung formula natin. So siya lang din yung formula ng stagnation pressure. Okay, same lang sila. Ano? So same lang ito doon sa ating stagnation pressure formula. Okay? Next, meron din tayong critical pressure ratio. So yung mga equation na ito ay doon natin i-apply sa mga example na nasa recorded video ko. Ano? So doon ko siya in-apply. Okay? And then, meron tayong mass velocity. So, tandaan natin kapag sinabing mass velocity, so ito yung kanyang overall formula. I think i-apply ko rin to doon sa mga later discussion. Pero later on, ang i-apply natin ay ito, yung density ng object times, yung velocity ng object times yung ating density. Okay? So, para bigyan kayo ng idea kung sige, bago yon, again, as I recall, kapag static properties, siya yung na-measure ng sensor at specific point. Again, it represents the internal potential energy of the moving gas, local state at any given point. Static property, yun yung property sa point na yon. Kapag naman stagnation property, ito yung total property. Ibig sabihin, ito yung property na kung saan ang fluid ay hindi gumagalaw, complete stop siya. Yung velocity niya ay zero. Kapag stagnation property, yun din yung nagre-represents ng total energy nung ating gas. Okay? So, saan siya makukuha? Normally sa reservoir or doon sa container ng ating gas. Halimbawa sa tangke. So dahil hindi pa siya gumagalaw nun, nasa isang tank pa lang siya, yun yung kanyang stagnation. Doon mo makukuha yung stagnation properties niya. Pero kapag yung gas mula sa tangke ay gumalaw na sa mga pipeline natin, so at different points sa pipe, iba't iba na yung kanyang static property. And then critical property naman, again, makukuha mo to kapag ang iyong Mach number ay equal na sa 1. So, siya na yung ating mga asterisk condition. Okay? Malinaw yung difference ng tatlong to. Okay, sige. So, hopefully ay clear sa inyo yung mga pinagkaiba ng tatlong to. Okay? So, now, i-apply natin yan dito sa ating example number 7.1. Ayan.
Air enters at a convergent divergent nozzle at a temperature T sub O. So kung makikita nyo, meron tayong T sub 0 na binigay. So hindi man sinabi na ito ay stagnation temperature, dapat alam nyo na siya is stagnation temperature kasi ang kanyang notation ay T sub 0. Di ba sabi natin kapag T sub 0 siya ay stagnation property. And a pressure, so again, P sub 0. So this is stagnation pressure. Okay? The throat area is 1/2 that of discharge of the divergent section. Assuming that the Mach number MA is in the throat is 0.8, ayan, yan daw yung kanyang Mach number, 0.8. What are the values of the following quantities at the throat? Halimbawa, meron tayong pressure, hanapin din natin ang temperature, linear velocity, density, and the mass velocity. So given na yung kanyang gamma ay 1.4 and the molecular weight ay 2.29 gram per mole. Right? So unahin muna natin ang ating pressure. So maalin sa dalawang ito, sabi ko, maalin sa dalawang ito ay same lang naman. Ano? So kung anong gusto nyo gamitin, yun ang ating gagamitin. Ano? So ito nang gamitin natin. Sige, gamitin ko naman 'to, yung ating critical pressure formula para ma-try din natin 'to. Pero okay lang din kung ito yung gagamitin niyo, yung kabila. So meron tayong P, that is your pressure, yung ating hinahanap. Kasi 'di ba ang hinahanap natin dito ay ano daw yung pressure sa throat. Ibig sabihin, ito yung point na hinahanap mo, yung pressure sa throat. So this is your static pressure. Ano? Static pressure ang hinahanap natin. Okay? Kasi obvious naman yun. Kasi given na nga sa atin yung kanyang stagnation pressure. Okay? So P over yung ating stagnation pressure na given, so that is 20 atm is equal to 1 over, okay? So meron tayong 1 plus the quantity, 1.4 minus 1 over 2. Ayan. Times yung kanyang Mach number squared. So we have here 0.8 squared. Ayan. And then, itong lahat ay naka-raise kay 1 over 1 minus 1 over 1.4. Ayan. So, ano kaya ang makukuha nating value ng P or ng ating static pressure? Pwede nyo siyang i-cross multiply kung ayaw nyo mag-shift solve. Diga? So, parang 20 times 1. Tapos i-divide nyo dito sa ating nasa denominator. Pero kung ayaw nyo naman gawin yun at gusto nyo i-shift solve, edi mag-shift solve na lang. Okay? Ano makukuha yung value ng ating pressure? Sige, kapag nakuha nyo na yung sagot, paki-comment ako ng answer. Ayan, sige, thank you. Sige, mag-antay pa tayo ng ibang sagot. Ayan, so para-parehas naman kayo na nakukuha. That is correct. Ano? So that is, we have here 13.1204 ATM. So this is our final answer. Okay? So yun yung kanyang pressure. Kasunod, kunin naman natin ang kanyang temperature. So, yun, same process. Pwede natin gamitin itong formula, ito. Or yung nasa Paris handbook natin, so di ba, ito lang din yun. Yung pinakita ko kanina. So, kunin na natin. So, meron tayong stagnation temperature that is 500. Dito ko na lang ilagay. 555.6 Kelvin is equal to T. So, ito yung hinahanap natin. Yung kanyang static temperature over 1 plus gamma. So, that is 1.4 minus 1 over 2 times yung kanyang Mach number na 0.8 squared. Ayan. Shift solve or kung ayaw niyo namang i-shift solve, 'di ba pwede niyo itong i-divide both sides sa coefficient ng T. So 1 plus 1.4 minus 1 over 2. Ayan. So pwede niyo namang i-shift solve para mas madali. Ayan. Ayan. So divide both sides lang natin siya. Okay?
So ano ang inyong makukuhang static temperature? Okay, so that is very good. So that is 492.5532 Kelvin. So this is our final answer. Nakuha yung ating temperature. Okay, sige. Next naman tayo. So meron tayong sunod na pinapahanap. So that is linear velocity ang pinapahanap. Kapag linear velocity, basically ito lang din yung ating u o yung ating velocity of the object. Okay, so that is our linear velocity. So again, di ba sabi natin ang ating linear velocity may equal kay A times yung ating Mach number. Okay, di ba nagamit na natin to kanina? Nakuha lang to sa ating cross multiplication. Okay? Ngayon, kunin muna natin ang value ng ating A. So that is the square root of gamma RT over our M. Okay? So, di ba, may given sa ating, hindi ko nakopya ata kanina, yon. So, may given sa ating molecular weight ng air, 29 gram per mole. Kunin muna natin uli yon. So, di ba, ang molar mass natin, so that is 29 gram per mole. We divide this by 1,000 gram for 1 kilogram. So, meron tayong 0.029 kilogram per mole. Okay? Kunin na natin ngayon ang ating speed ng sound. So, that is square root of 1.4 times 8.314 times yung ating temperature. So, ang gagamitin nyo ditong temperature is yung ating nakuhang stagnation wait lang. Ayan. So, ang gagamitin nyo ditong temperature ay yung ating nakuhang static temperature. Ano? Kasi, di ba yung temperature nang nasa throat na. Okay? So, di ba ang hinahanap naman natin dito ay yung temperature na nasa throat. So, dahil nakuha na natin yung ating temperature, static temperature ng nasa throat, so yun na yung gagamitin yung value dito. So, ano yung nakuha natin? 492.5532 Kelvin. Okay? So, divide natin ito sa molecular mass. So, that is 0.029 ito ay kilogram per mole. Okay, so again, unit ng ating R is joule per kilogram Kelvin. Ayan, cancel ang Kelvin, cancel ang, joule per mole pala to. Joule per mole. Cancel ang mole. So, ang matitira ay joule per kilogram. So, anong value ng ating A? Okay? Okay, sige. So, ang ating A ay, okay, sige, 444.6278 meter per seconds. But this is not yet our final answer kasi, di ba, ang sabi natin, U ang kukunin natin. So, that is A times our Mach number. So, we have here U is equal to our A. So, ang A natin here is yung solve natin na 444.6278 meter per second, and yung ating Mach number na given, so ito siya 0.8. So what is our final answer? Okay, so our U here, very good, is 355.7022 meter per second. So this is our final answer for the linear velocity. Nakuha. Okay, sige. Thank you. Tayo ay tutuloy na sa ating sunod na hinahanap. So that is our density. So dito sa ating density, ang gagamitin nating formula here, dahil wala naman tayong binigay na stagnation density, so ang gagamitin nating formula here is the density for ideal gas. So di ba meron tayong formula noon na density is equal to PM over RT. Ano? So ito ay yung dinerive ito yung dinerive natin kanina using our ideal gas law.
na PV over nRT. So, doon lang siya nakuha. Okay? Substitute natin. O, ano yung nakuha nating pressure? So, ang gagamitin nyo na lang dito ay static pressure na nakuha natin. So, yung static pressure natin kanina, so I think that is 13.1204 atm. Okay? Gets nyo naman to, no? Kung paano siya naging ito yung formula, or gusto nyo pang ipakita ko ulit dito sa ating ideal gas, yung density natin, kung bakit siya naging ganito. Okay lang, na-gets nyo siya, or ipapakita ko pa uli kung paano siya, ipapakita ko or hindi na? Sige, papakita ko na nga. So, di ba meron tayong kanina, PV is equal to nRT. Okay, sabi natin ang N natin, so PV is equal to mass over molar mass RT. Okay? So, di ba, ang density natin, pwede nating dalhin doon si velocity para mapalabas, si volume para mapalabas si density. So, meron tayong P is equal to mass over molar mass over volume RT. Okay? So, yung mass and over volume natin, that is your density. So, meron tayong P is equal to density RT over M. Okay? So, para makuha natin ang density, pagpapalitin lang natin itong dalawa. Okay? So, meron tayong PM cross multiply is equal to density RT. Okay? So, para makuha nyo yung formula for density, divide natin both sides by RT. Ayan. So, yan. Cancel na yan. So, ang final formula natin, we have here, ito. Kaya siya naging ganun. Ano? So, density is equal to PM over RT. Nakuha. Nakuha iyon. Okay. Sige. Yan. Yun lang naman yung derivation niya kung bakit naging ganun yung formula. Okay? So, burahin ko na to. Okay, so now, substitute na natin yung ating mga nakuhang sagot. So ang ating M, so your M here is the molecular weight, so that is 29 grams per mole. And then yung ating R, so that is 8.314 joule per mole Kelvin. And then yung ating temperature na static temperature na nakuha, that is 492.5532 Kelvin. Okay? So, cancel na natin ngayon si Kelvin, cancel na natin ngayon si mole, and then, ayan, so meron tayong sagot na ganito. So, ano ngayon ang ating magiging, ano makukuha niyo ditong answer? Okay, so that is 9.41. Sorry, 9.41. Ayan, very good. 9.4145. Ayan, 45 kilogram per cubic meter. So, yan na yung ating sagot. Okay? Ay, ano ba ang, ay sorry, yung mga unit pala natin dito. Sige, wait lang. Iba-iba pala ang unit natin dito. Wait lang for a while. Ayan. So, palitan ko na lang 'to para hindi tayo malito. Naka-ATM pala yung ating pressure. So, yung ATM units na lang din ng ating R ang gamitin. So, that is 0.08206 liter ATM per mole Kelvin. Okay? So, cancel natin ngayon si Kelvin, and then cancel si mole, and then cancel si ATM. Okay? So ano muna lalabas dito na naka-grams per liter? Anong value ang lalabas? So ang makukuha nyo munang unit dito ay naka-grams per liter pa lang. Okay? So that is, ano lumabas na value? 0?
Alin diyan? Sige, tama ba na 9.4137? Ayan, sige. May nag-confirm na pa na isa. So, yun na yun. Yun na yung answer. So, meron tayong 9.4137 grams per liter. So, convert natin to into kilogram per meter cube. So, meron tayong 1,000 grams for 1 kilogram. And then, for liter, meron tayong 1,000 liter for 1 cubic meter. Ayan. Okay? So, cancel si grams, cancel ngayon si liters. So, parehas namang 1,000 to, so cancel lang din siya. So, yun na pala yung sagot. Ano? So, gagawin niyo lang siyang kilogram per cubic meter. So, the final answer here is 9.4137 kilogram per cubic meter. Ayan. Nakuha ito, yung ating example 7.1 for the density. Okay, sige. Thank you very much for the reaction. So tayo ay nasa last na. Nasa last na tayo na kukunin natin. And then pwede na tayong mag-end ng session after nito. Kasi sabi ko nga yung 7.2 natin ay naka-recorded video siya. So kung gusto nyo panoorin pamayang hapon, okay lang din para tuloy-tuloy. Pero kung may gagawin pa kayo sa ibang subject, pwedeng bukas yun na siya panoorin. Ano sa time natin sa online class. Okay, for the last one, mass velocity naman tayo. So sabi natin kanina ang ating mass velocity. So yun yung binilugan kong formula kanina. That is just your density of the object times your velocity of the object rather times your density. Okay? So ano ang velocity ng ating object na nakuha kanina? So, di ba yun yung 355.7022 meter per seconds. Okay? I-multiply niyo lang siya sa ating density. So, yung nakuha natin density is 9.4137 kilogram per cubic meter. Okay? So, cancel si meter. So, ano na ngayon ang ating mass velocity? Anong value ang ating makukuha sa ating mass velocity? Okay, and there you have it. Yan yung ating final answer for our last example for our synchronous session. So that is 3,348.4743 kilogram per meter squared seconds. No? So ito na yung ating final answer. Nakuha nyo yon yung ating mga examples? Ayan. So actually, ganito. Sige. Actually, ganito. Wait lang. Ang dinis kasi ng sige, stop presenting ko muna. Ayan, nag-stop na rin naman yung recording. So, ang diniscuss kasi ng -1 to -2 ay parang hanggang Mach number lang. So hanggang example number 4 lang ata. Parang dun lang sila nag-focus hanggang sa Mach number. Pero sa akin, ipapanood ko sa inyo yung hanggang dulo ng discussion kasi sabi ko nga, para in case na ma-encounter niyo siya, may idea kayo kung paano ba siya sino-solve. Pero katulad naman ng mga nakaraang exam natin, di pa-pattern na lang tayo doon sa coverage nila. So kumbaga ito yung mga add-ons na lang. Pero gusto kong ituro din sa inyo para siyempre, alam niyo pa rin siya in case na ma-encounter niyo. Pero based sa conversation namin ng other prof, parang ang na-highlight lang nila for the compressible fluids ay hanggang doon lang sa mga Mach number, which is reasonable din naman kasi katulad nga ng sabi ko, hindi naman talaga 'to na-a-apply, kumbaga ay ibang field na siya, more on pang-aerodynamics siya, pang-aeronautical engineering, Pero sabi ko nga, panoorin niyo pa rin para mas marami kayong alam or para mas maraming knowledge kayong malaman tungkol dito sa ating momentum transfer, okey?
Any questions about our today's session? Ayan, so kung wala ng katanungan, tayo ay mag-e-end na ng ating session for today. Again, I will be uploading the second part of this lecture for the flow of compressible fluids. So tayo